Alright mga kabatang, yon at magandang araw o gabi sa inyo lahat kung saan mo kayong sulok ng mundo naroon. Yon at may panibagong reaksyon na naman tayo dito. Sinabi ni Cuadro Alas, angas ng Pinas. At talaga namang natutuwa ako sa pagkaka-reaksyon ni Cuadro Alas dito sa laban ni Inoue at ni Kim Yoo Jong. Grabe talaga. Talagang ito mga kabatang ay tama lang naman sinasabi ni Angas ng Pinas na ganito talaga ang sinabi niya. Panoorin natin to mga kabatang. Yun lang. Akala ko ba ikaw yung pinakamalakas? Wow! Hoy, Inoue. Huwag kang matakot kay Cuadro Alas, ha? Parang ano mo na, pinapalata mo na talaga na natatakot ka talaga sa akin. Pinapalata mo na talaga na natatakot ka talaga sa akin. Hingin natin ayan si Cuadro Alas, oh. Hingin natin kung ano yung masasabi niya tungkol sa sa kalaban ni Inoue. Tol, ba? Daming daming sombrero ah. Mga sombrero ko. Dami yan ah. Lahat ba may sombrero na? Siguro. Order na. Order na kayo. Tol, may tanong ako sa iyo, tol. Oh, ano? May ako sa iyo ba? Ano yung masasabi mo sa kalaban ngayon ni Naoya Inoue? Parang nakahanap na naman ng kahit sa yung parang mamahinang nila lang ba? Naoya. Oo. Sino na naman yung pinalit mo, Naoya? Ha? Yun lang. Akala ko ba ikaw yung pinakamalakas? Yung pinalit mo sa kalaban mo, hindi naman natin kilala yun. Sino ba yun? Iyon. Ano na tayo Kabistuhan na. Kabistuhan na tayo Kapati ka. Uy, Naoya Inoue, hindi ikaw ang tunay na malakas. Yan So yun mga kabatang at yun at nakita natin yung reaction video ni Angas ng Pinas at sabi niya hindi daw kilala yung yung kakalabanan ni Inoue. Sadya naman hindi kilala mga kabatang yun. At talagang mahinang nilalang daw yung napili niya. Talagang sinabi niya doon na mahinang nilalang at siya daang lang malakas. Para nagkabistuhan talaga dito mga kabatang sa napili ni Inoue. Alam niyo mga kabatang, itong si Kim Yoo Jong ay hindi po ito top contender sa WBO. Wala po yung hindi po ito kilala. Ang mga top contender po dito sa World Boxing Organization ay number 1 niya po si Sam Goodman at hindi po mga makakalabis si Sam Goodman, makakalabis si Kim Yoo Jong. At yung si Carmaltin, ayan. At magiging number 1 contender po yan sa WBO. Sina Ahmad Dalib at yung ating Angas ng Pinas. Pero hindi po pinili yung sa WBO ni Inoue. Talagang kitang-kita natin na umiiwas talaga siya sa malalakas. O kaya pinili niya si Carmaltin o kasi si Ahmad Dalib. Kasi si Ahmad Dalib, hinamon po talaga ni Ahmad Dalib yan. Pero hindi talaga lumaban mga kabatang. So kitang-kita natin ang naiiwas talaga ito sa malalakas. Lalong-lalo kay Angas ng Pinas, kay Ahmad Dalib yan. So talagang hindi pa naglalaban mga kabatang si Kim Yoo Jong at saka si Inoue ay talagang alam nyo na kung sinong panalo. So makikita natin mga kabatang ang laban ni Kim Yoo Jong. Panoorin po natin itong konting clip ni Kim Yoo Jong. Tingnan nyo, talagang makikita nyo talagang ibang iba. Talagang siguro ko sa akin ito mga kabatang ay panoorin na lang natin mga kabatang. At bago tayo magkomento, yun. So yun mga kabatang, nakikita natin yung laban ni Kim Yoo Jong tsaka isang negrong yan. Tingnan nyo naman, ibang galawan. Sa tingin ko mga kabatang, itong laban ni Inoue at ni Kim Yoo Jong na ito, round 1 lang to, round 1. Round 1 lang talaga ito. Kita nyo naman ang mga suntok ni Kim Yoo Jong, walang diin. Tapos yung mga ganun lang, wala talaga, hindi talaga kidlat yung mga suntok. Hindi kagaya na Angas ng Pinas, talagang gugulong ka. Pero ito makita nyo mga kabatang, ang mga suntok ni Kim Yoo Jong. Sa suntok ni Inoue, talagang sa suntok ni Inoue, talagang gagapang na siya dito Mga jab-jab lang. Wala talaga itong si Kim Yoo Jong ito. Round 1 lang mga kabatang ito, round 1 lang mga kabatang. Ang si Kim Yoo Jong ito. Sureball ito mga kabatang. Oh, tingnan nyo. Parang ganun lang ang boxing sa kanila. Oh. Grabe. Oh.
Oh, tingnan nyo mga kabatang. Walang power talaga ang suntok. Dapat kalaban ito ni Carmartin eh. Okay, kitang-kita nyo naman mga kabatang kung ano ang mga suntok ni Kim Yoo-jong. 10% lang ito kay kay Inoue. Sa mga nakalaban Inoue. Para mas magaling pa dito si Butler Grabe naman ang kung are. Ang So yun mga kabatang, at yan, napanood natin ng kaunting laban ni Kim Yoo-jong. So ano masasabi nyo diyan mga kabatang? Talaga sa akin lang, round 1 mga kabatang, round 1. Tapos na ang laban. Magaling talagang pumili ito si Naoya Inoue. Magaling talagang pumili. Sobrang galing. Magaling pumili talaga ng mahihina. Hindi talaga pipili sila ng malalakas. Kasi pag pipili sila ng malakas, patalo talaga yan. Malusutan talaga sila dyan. Sasama ang record. Kung talagang matapag talaga si Inoue, labanan niya talaga yung malalakas. Iwas po siya kay Angas ng Pinas. Kay Ahmad Dalib, iwas din siya. Nakalaban niya, sina Tapales. Yan. O, tingnan naman nangyari, gapang. Mga gapang, yung mga lahat nakalaban ng Pinoy. Pero kung nakalaban niya si Angas ng Pinas, hindi siya pag nadali ng kamay ni Angas ng Pinas yang si Naoya Inoue, hindi na didikit yan. Hindi na didikit, lalayo na yan. Kasi kaya nakakatikit siya sa kalaban kasi kaya niya suntok ng kalaban. Pero kung makakalaban yan mga kabatang si Angas ng Pinas, maisahan lang jab yan, isang kaliwa na ramdam niyang yanig, ay lalayo yan, hindi yan didikit. Pag dumikit ka lalo nang madadali ang knockout si Naoya Inoue. Basta't pagbigyan lang na maglaban yan si Inoue at saka si Angas ng Pinas. Talagang tapos ang karir ni Inoue na yan. Talagang hindi patutunayan ni Cuadrolas na pag ako nakalaban mo, patutulugin kita. Hindi pipiding hindi kita patutulugin. Yan ang style ni Angas ng Pinas mga kabatang. Talagang So yun mga kabatang, hintay-hintay natin at may nabalitaan po nga pala ako mga kabatang dito sa sa kay Nakatani at kay Naoya Inoue, parang gustong paglabanan silang dalawa. Pero ang pagkakaalam ko mga kabatang ay hindi daw match si Nakatani kay Naoya Inoue. Ang nabalitaan ko mga kabatang ay si Nakatani ang dapat makalaban muna ni Katani si Cuadro Alas kasi meron parang yung sinabi ni last live ni Coach Jason, yung nadula siya na may laban do sa Japan. Hindi ko lang natin confirm yung mga kabatang So yung sabi nga ni Masayuki ito yan ay sa balita nga, sa impormasyong nakalap ko ay parang gustong i-set up mga kabatang ang laban ni Nakatani at saka ni Cuadro Alas. Dahil pagka nalusutan ni Nakatani si Cuadro Alas, natalo si Cuadro Alas ni Katani, pwede na lumabang kay Naoya Inoue. So yung mga batang, anong masasabi nyo diyan? Pero pagkaalam ko, tapos na ang karir ni Nakatani pag nakalaban niya si Cuadro Alas. At sabi nga daw doon po ay aakit na ng timbang si Inoue. Yung ngayong 2025 pag natapos ng labang kung malang makakalaban sa Super Bantamweight Division. So yun mga kabatang, yun na lang reaction video natin at comment down below sa ating mga reaction video. So yun.